Meron na akong dagdag, Tito Sen. Apo. Dapat totoong Filipino at hindi Korean. Siyempre. Mahirap yung meron ba Korean? Ay, naku. Korea ako dito. Tama ka. O nga pala. Sama Korean, ha? Naku. Dapat meron na Korean. Napakamalas natin kapag gano'n. Pero okay na rin kasi may mga, kahit pa paano, merong, itong 20th Congress, nakakasiguro tayo na meron dito mga nakapasok na binoto ng ating taong bayan na siguradong i-scrutinizein lahat ng piso na gagamitin. Opo, hindi pa pwedeng Korean ang namumuno kasi pag Korean, ito na, magkakawindang-windang na ang pera ng bayan kasi laging meron Korean. Yung pong Mindanao votes factor para po doon sa mga re-electionista, no? Ngayon pa lang siguro iniisip na itong 2028, di po ba? Maging factor kaya ito para doon sa pagbubuo na talaga ng isang solid faction na pro-Duterte? Posible. Posible. Your guess is as good as mine. Posible yan. Siyempre, kung iisipin nila yung eleksyon na dapat kangay malapit sila ron sa grupo ng Mindanao. Pwede. Opo. Sige po. So, kasi sir, hindi naman natin may tatanggi, no? Na ngayon pa lang sigurado ho, kanya-kanya na po yung usapan. Pero gaano ba kaimportante ang pagpili ng Senate President para po sa kaalaman lang ng ating mga kababayan, ano ho, dito po sa isyong ito. Kasi, alam niyo ho, napakahalaga nito nito hong liderato ng Senado. Kasi halimbawa itong pagbaboy sa nagdaang budget, hindi naman mangyayari yan kung hindi pumapayag ang, kaya nga may check and balance di ba? Pagbaboy daw sa nakaraang budget, oy Kilay! Yung si Tamba, yung GAA. Pagbaboy daw, sabi ni Congressman Ted Pailon. Nasa linya ngayon si former SP and incoming Senator ng 20th Congress, Tito Soto. Magandang umaga po, Tito Sen. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kong Ted, DJ Chacha, lahat ng mga tagapanood, tagapakinig po ninyo. Akala ko si Erap itong kausap. Kagigising. Good morning. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Unang-unang pag-uusapan po natin yung impeachment po ni VP Sara Duterte ay parang naglaho na parang bula. Naglaho na parang usok. Alam po ba ninyo yung mga kareaksyon? Pero bago po natin pag-uusapan yan, mga kareaksyon, nakakaawa po si Bongbong Marcos. Awang-awa po ako kay Bongbong Marcos. Alam po ninyo bakit, mga kareaksyon? Unang-una, yung pong pagpunta niya doon sa Malaysia, doon sa ASEAN, meron po ba kayong nakitang meron siyang meet and greet sa mga OFW o sa mga Pilipino doon sa Malaysia? Alam po ba ninyo na napakaraming Pilipino sa Malaysia dahil po, mga kareaksyon, malapit lang yan sa Singapore. So, yung Malaysia, Singapore, marami po mga Pilipino dyan. Ay, wala pong nangyaring meet and greet di ba? Alam po ba ninyo kung saan po yung meet and greet ni Bongbong Marcos? Ito po, ipapakita ko po sa inyo yung meet and greet niya. Ayan, di ba? Yan ang meet and greet ni Bongbong Marcos. Di ba? Yan. Di ba? Nabitawan kasi alam natin gawa-gawa lang yung meet and greet na yan meron siyang meet and greet. Hindi ko alam kung saan yung meet and greet na yan. Di ba? Yan meron pa sumisigaw na BBM, di ba? Siguro yung sumisigaw na BBM na yun, matanong lang ko lang kayo, magkano ba yung isang araw? 500. Di ba yan BBM daw. Nakakaawa po, mga kareaksyon. Yung meet and greet po niya, galing Malaysia, pumunta ng Bulacan. Ayan Bulacan para kay BBM. Halatang halata po na gawa-gawa lang itong mga meet and greet na ito. Alam po ba ninyo si VP Sara pag pumunta siya sa isang lugar, ay talagang hindi po magkamayaw ang mga tao, mga kareaksyon.
napupuno, alimbawa, nalaman ng mga taga-riyan, nandyan si BP Sara, alam po ba ninyo na yung sasakyan niyang yan hindi makakadaan dyan? Eh si BBM ngayon, kunyari, binabantayan pa yung mga matatanda. Oy, boy, nakapulan, mga matatanda na yan, mga, di ba, mga, puro mga babae pa, Wala silang makakuha mga lalaki dahil hindi siguro mauto. Yan o. Tingnan po ninyo. Di ba? Kawawa naman yung mga tao. Sa Bulacan siguro NFA yan, yung bigayan ng bigas. Di ba kung walang bigayan ng bigas diyan, baka wala pang tao diyan. Kunyari may nagbibigay ng tinapay. Di ba? Di ba? Alam po niya kasi yung tinapay na yan, nandun sa sasakyan niya, tapos, bigay niya mamaya. Hindi ba? Di ba? Hoy, Bongbong Marcos! Ba't walang meet and greet sa Malaysia, ha? Natatakot ka sa mga OFW? Bongbong Marcos, takot sa mga OFW! Di ba? Sino po ba yung mga OFW dyan? Paki-comment nga po sa comment section kung ano sasabihin nyo kay Bongbong Marcos kapag dumating siya sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Siguro, Bongbong Marcos, paparating ka pa lang, minumura ka na ng mga OFW. Kaya si Bongbong Marcos, ang kinatatakutan po talaga niya mga OFW. Yun po talaga ang kinatatakutan ni Bongbong Marcos. Marinig nga lang yung mga OFW, nangangatal na eh. O bakit walang meet and greet sa Malaysia? Di ba mga ka-reaction, wala po nangyaring meet and greet sa Malaysia? Kawawa naman si Bongbong. Di ba? Kunyari lang yan. Bulacan para kay Bongbong Marcos. Mag-comment nga po sa comment section kung ang Bulacan ay para kay Bongbong Marcos. Mag-comment nga po sa comment section. Di ba? Bulacan para kay di ba? Kunyari may mga nagbibigay ng regalo sa kanya. Di ba? Kunyari may mga nagbibigay, wala na Bongbong. Wala na, bigay ng bigas yan, kaya may mga matatandang babae walang isasayang mamayang gabi. Wala na ka ng bango sa taong bayan. Huwag ka ng mga rap. Bulok. Yan yung dinidikitan niya ngayon, si Dilima. Yung mga kalaban, dinidikitan niya, wala na siyang kaalyado. Yung mga kalaban naman, hindi niya alam, itong mga kalaban na to, ginigisa-gisa lang siya. 2027, wala na, babanatan ka na ng mga yan, ito. Diba, sige, tingnan natin, Diba, diba? Wala man lang nagpapa-selfie. Kay BP Sara, kukunin ni BP Sara yung cellphone. Hindi ko na ipapalabas. Alam po ninyo sinasabi ko. Kukunin ni BP Sara yung cellphone. Selfie sila. Ang daming tao pag si BP Sara mga kareaksyon ang lumabas sa kalsada. Si Bongbong Marcos, kung wala pang binayaran, walang binayaran. Siyempre, kung wala pang binigyan ng bigas, maawa ka naman sa mga matatanda, Bongbong Marcos. Pinapunta-punta mo pa sila dyan para lang makamay-kamayan. Di ba? Puro mga matatanda yun, Panahon ng tatay siguro niya, di ba, Yung naka-blue, sabi niya, kunyari lang yan, Tignan po niyo yung naka-blue. Sasabihin niyo naka-blue, tignan niyo, tignan niyo yung naka-blue. Di ba? Kamayan na nga kita. Di ba? Wala man lang security na hinahawi-hawi yung mga tao. Tumabi kayo dyan. Wala po mga kareaksyon. Wala na saysay sa mga tao si Bongbong Marcos pag lumabas siya ng kalsada. Hindi na po siya hindi na talaga siya di ba? May amoy kaya si Bongbong Marcos ba lumalayo yung mga tao sa kanya? Pati mga security niya, lumalayo sa kanya di ba? Tingnan mo. Daming tao. Mabibilang mo sa 10 kamay ko yung mga tao, 10 kamay, 10 daliri. 2 lang kamay ko. Di ba? My 2 hands, the left and the right. Yan.
Ang tingin niya sa mga tao na ayoko na. Hoy, Bongbong Marcos, dagdagan mo naman yung mga tao dyan. Namimigay ka na ng bigas, wala pa tao. Sa palagay ko naman, tinitigan namin. Maganda na bang presyo? O kulang pa? Pinipilit po niya magpatawa. Ang mga tao gutom na gutom na. Nagkamalilo ng pero at least doon sa 1924, medyo Alam po ninyo yung gobyerno, pinipilit niya na may 20 pesos na bigas. Pinipilit po niya na may 20 pesos. Alam mo, Bongbong Marcos, kung talagang merong 20 pesos na bigas, ha? Bongbong Marcos, kung talagang merong 20 pesos na bigas, sana kahit saang merkado o tindahan, makakabili ka. Pero yung artificial na presyo ng bigas na yan, ano yan? Ayuda ang tawag dyan, Bongbong Marcos. Hindi naman talaga presyo ng bigas sa merkado yung 20 pesos eh. Niloloko-loko nyo pa yung mga tao eh. Ayuda yan, 40 yan. Ang gobyerno, babayaran niya yung 20. Kayo 20, yung 20 pesos nga naman. Pero yung merkado, bili ka sa merkado, wala. Bakit hindi kaya nag-meet and greet si Bongbong Marcos sa mga OFW natin sa iba't ibang bansa? Siguro natatakot siyang mabulyawan. Ang mahirap nito mga ka-reaction, baka pagbaba niya sa 2028, talagang pagmumurahin na siya ng buong Pilipinas. Diba kasi hindi na siya presidente noon eh, ex-president na siya eh. Baka magpapaprint pa nga sila ng damit dito, putangin na mo, gano'n, diba? Kaya lang ako, hindi na ako nagmumura eh. Kasi kung nagmumura pa ako talagang mumurahin ko yan. Kaya lang, nagbagong buhay na ako. Siguro magpapaprint sila ng damit to. Putangin na mo ka, gago ka, animal ka, gano'n. Kaya lang, hintayin pa nila yung 2028 bago sila magpapaprint ng t-shirt. Di ba mga kareaksyon? Kasi marespeto naman yung mga Pilipino eh. Ito mga kareaksyon ha. Pero kung nagmumura pa ako, mumurahin ko, putangin na mo, gago ka, animal ka, gago ka, ganun. Kaya lang, hindi na nga ako nagmumura. Tsaka kayong mga bata, huwag kayong magmura, masama ang pagmumura. Kahit kayong mga matatanda, huwag kayong magmura, mga animal kayo. Pag nagmura kayo, putangin na kayo. Huwag kayong magmura. Nasa rin niya ngayon si former SP and incoming Senator ng 20th Congress, Tito Soto. Magandang umaga po, Tito Sen. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat, Kong Ted, DJ Chacha, lahat ng mga tagapanood, tagapakinig po ninyo. Akala ko si Erap itong kausap. Kagigis. Magugising. Good morning. Anyway, Tito Sen, ito po muna. Nababanggit po ninyo, bago itong aking follow-up question, nababanggit po ninyo, na may duda kayo kung makakatawid itong impeachment trial ni VP Sara from the 19th to 20th Congress. Ano po ang inyong katwiran kung bakit po mukhang malabo makatawid? Meron kasing provision sa konstitusyon na sinasabi pag nagpag-adjourn sine die ang Kongreso. Narinig po niyo na malabong makatawid ang impeachment. Oy, ano ngayon? Tamba, Bongbong, si Balbasarado, Ortega. Yung young guns na yan, wala na. Malabong makatawid mga kareaksyon. Everything dies. Wala, maliwanag yun eh. Kasi pagka sinabing adjourn sine die, which means without pay, Section 15 ng Constitution, Article 6 maliwanag yun na titigil lahat As a matter of fact, kailangan yan isasubmit Isasubmit nyo uli yung mga iba't ibang mga let's say committee report or yung bills. Kahit tapos na yung committee report, kahit naka-third reading kayo, hindi na pirmahan ng presidente. O kaya hindi nyo na i-transmit. Lahat yun babalik ko sa ang sinasabi nun Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time.
Ganong kalinaw eh. Opo. All matters and proceedings shall terminate upon the upon expiration. Yun ay sa rules ng Senate, and it emanates from the Constitution, Article 6 of the Constitution, Section 15. And maliwanag din doon na kailangan unless a different date is fixed, ganon, shall continue to be in session for a number of days as may be determined until 30 days before the opening of its next regular session, exclusive of Saturdays, Sundays, and holidays. Kaya yung kung July 28 ang fourth Monday of July, yung fixed day ng Constitution yung ganong set ang matatapos sila dapat ng June 13. Sa June 13 dapat ang end ng session ng Congress. Itong 19th Congress, buong Congress yan, hindi lang yung Senado. So, ang tanong dyan, at tinatanong ng mga ng mga political, ng mga ibang legal experts, ibig sabihin nun pati yung Congress, correct, pati yung Congress ng mga prosecutors, at saka yung saka mga senador, na 12, tapos ang session, tapos yun, adjourn sine die. So, does it cross over? Yun ang mabigat na tanong. Opo. Yun ang mabigat na tanong. Opo. Kung kayong tatanungin, anong sagot? Kasi may conflicting rule naman na sinasabi doon sa paragraph 3 of the Rules of Procedures ng impeachment trials. Nakalagay naman doon sa bandang dulo yun final judgment shall be rendered and so much longer as may be its judgment be necessary. It shall continue in session from day to day. Ganun So, ibig sabihin ito, hanggang katapusan to, kailangan tapusin. So, ito namang Senate, itong impeachment rules, ay emanated from the Senate. As a matter of fact, ako principal, ako author nun Ako chairman ng Committee on Rules nung gawin yung Corona. Corona impeachment Kaya ako talaga gumawa nito Kaya ako nagtatanong sa sarili ko kung paano ang solusyon dito sapagkat nagiging hindi akalain hindi naman namin akalain, wala namang may akala na may magkakaroon ng impeachment na aabuti ng adjourn sine die. Opo. Dahil hindi nila tinakakay noong January 18 Okay. Opo. Kaya nga ho kami tumawag sa inyo, Tito Sen, inyo nang nailatag yung kaninyo na mga kadahilanan kung bakit posibleng hindi makatawid. So kung kayo po ang tatanungin, ano ang cure? Is there a cure? May gamot ba dito para makatawid? Ang tingin ko, ang cure dyan, sa July 28, pag-resumption ng Senado, desisyon na ng Senado ng 20th Congress kung tuloy sila o hindi. Okay, opo. So, They decide for themselves. Opo, desisyonan ninyo, kayong 20th Congress Senators. Yun ang nakikita ko. Yun din ang narinig ko sa dalawang legal expert. Desisyon Alam po ninyo, meron pong dalawang dahilan dyan kung bakit sa tingin ng mga senador sa 20th Congress, hindi na po itutuloy. Unang-una, kapag itinuloy po yan at wala naman nangyari, nagkagastos-gastos lang ang gobyerno, nasayang lang ang panahon ng 20th Congress, mapapahiya po ang administrasyong Bongbong Marcos. Kapag hindi naman itinuloy yan, pabor yan kay Bongbong Marcos kasi sasabihin ni Tito Soto, di ba, ayaw naman kasi ng Pangulo yan Pangalawa, pabor sa gobyerno, hindi na nagkandaleche-leche ang Senado. Pangatlo, yun, gusto kasi mapahiya siguro ni Tito Soto si Romualdez. Di ba mga ka-reaction? Ako, pabor ako kung matutuloy yan at ma-acquit. Pero kung hindi matutuloy, pabor din ako, mas pabor ako. Namin. Pwedeng sabihin ngayon yan, pwedeng itong Congress ng 19th Congress, sabihin nila yan. Kaso 12 sa kanila, mateterminate. Oo nga, na-re-elect na yung iba doon sa kanila, but then that is a different Congress. And the decision should be done by the Senate, not by the Senate President. Pati yung rescheduling nila ng mga scheduling yan, dapat Senado yan. Hindi pa pwedeng Senate President lang ang nagde-decide. Di ba?
Di ba si ano kasi, si Kilay sa lahat nagdi-decide tawagan ko kasi. Hello? Si Marcoleta nandyan? Si Senador Marcoleta. Pakisabi nga si reaction to. Sino po to? Okay. Senator! Ito. Congratulations again, ha? Again. Congratulations. Masaya na ako at nanalo ka na at matatanggal ko na yung mga pagmumukha mo sa kotse ko. Okay lang naman na sa kotse ko yung pagmumukha mo, kaya lang OA ako masyado. Napaka-OA ko lahat, pati gulong, pati tambutso, nandun yung pagmumukha mo. Kung ngayon, medyo tatanggalin ko na, papakarwas ko na yung kotse ko. Okay lang, okay. 2031, uli tayong magkakasama dyan. Anyway, Senator Marcoleta, may tatanong lang ako sa'yo. Okay? May tatanong lang. Si Kilay, anong gagawin mo sa kanya pagpasok mo ng 20th Congress? Wala niya, lahat ng mga desisyon, kala niya siya eh. All power siya eh. Si Soto ang bahala doon. Okay. Mag-ingat ka. Lagi kang matutulog na mahaba. Nanalo ka na. Relax ka na. Basta alam mo nang gagawin mo pagdating ng sa 20th Congress, ha? Ayusin mo doon para marami akong content. Alright. Si Senator Marcoleta po yun, hindi siya yun. Dapat June 2, may magque-question yun sa mga incumbent senators na bakit hindi natin ite-take up pa rin? Hindi na nga natin tinake up last day noong January, February. Hahawak mo natin yung transmission yan. Hindi natin tinake up. Bakit hindi nyo tinake up? Tanungin, dapat may magtanong sa kanila doon. Dapat may magtumayo doon at hindi pwedeng unilateral decision lagi ng Senate President lang. Hindi ganun yun. Presiding officer lang ang Senate President. The Senate is the Senate. So, okay, dito muna sir sa sinasabi nyo na dapat desisyonan ng 20th senators, 20th Congress senators kung itutuloy ba o hindi. Ano yan? Kasi ang opening ng session ng SONA sa umaga kung magko-convene kayo. Tama? At doon you were formalized na the leadership, right? Yes, basically. Yes. Okay. Usually that's what happens. Yun po yun. And doon ba dapat automatic na kayong manumpa bilang mga bago o the entire 24 ang manunumpa ulit na bilang mga senator judges? Ang una, kailangan manumpa yung bagong 12. Okay. Dahil yung 12 dati ay dating nanumpa na as senators eh. So itong bagong 12, whether sila ay dating senador o hindi, or sila ay member ng 19th Congress, kailangan mag-oath uli sa dito. Okay. Sa July 28, umpisa, no? Ngayon, although nakapag-oath na sila ng June 30, but then again, ritual sa Senado yun pagka bagong Congress eh. So, ibig sabihin, yun muna yung oath. Ang tinatanong mo is mag-o-oath as in impeachment court. Opo, as senator judges. Baka magka-debate kagad ng umpisa niyan. Pagka gano'n ng desisyon na nila. Kailangan niya, nagko-caucus yan problema, hindi raw sila nagko-caucus. Sabi sa akin nila, Senator Tolentino, itong majority leader ngayon kailangan nyo, kino-caucus agad yun. Ano ba, di-decision naman natin to, mag-o-oath pa tayo, hindi muna tayo mag-o-oath as impeachment court. Decision lagi yan, dapat yan collegial. Opo, dapat, yes, sir. buong Senate ang nagde-decision yan. So, majority rules. Bubotohan nila dapat yun. Okay, kasi nga po hindi rin natin alam, walang balita, ang gulo no? Nung una, June 2, yung oath-taking ng mga senator judges, yung pagbabasa ng mga articles of impeachment, pag-formalize ng pagtanggap ng Senado, mukhang nausad na naman ngayon sa June 11, so hindi rin natin sigurado. So ngayon, Senator, dapat manumpa na itong kasalukuyang senador bilang senator judges sa impeachment trial. Definitely po, hindi ito man lang siguro masisimulan formally maliban doon sa pagbabasta ng articles of impeachment. Pagtawid sa 20th Congress, mag-schedule ka agad ng panunumpa nung 12 na mga either re-elected o bagong senador bilang senator judges. Ganun po ang inyong sinasabi. Ang sinasabi ko po, mag-o-oath sila as senators. I see, okay. In the 20th Congress muna. Okay. Yung pag-oath as impeachment court judges,
pwede na nilang desisyonan yun. Pero kung ako tatanungin, medyo debate ng araw na yun, baka abutin ng na yun. Okay, sige. So dapat yun, kinabukasan nila talakayin. I-calendar ka agad kinabukasan. Oo, kinabukasan nila talakayin. Okay. So, kaninyo itong cure na dapat kinabukasan, magdesisyon na kayo kaagad kung kayo as a collegial body must continue with the trial. Ganun po iyon. If they started in this June 13, oo, sagot sa tanong mo. Yeah, it's June 13. June 2 or June 3. If they constitute themselves as an impeachment court when they resume on June 2 or June 3, whatever decision na nila, then, oo, sagot sa tanong mo. Andali. So, ang sinasabi po ninyo, dapat ngayong 19th Congress, bago mag-adjourn si Nidia, mapagdesisyonan na itong impeachment trial will proceed or must proceed sa 20th Congress? Paano po? Hindi. Decision na, sa kanila, dapat i-take up na nila. Kasi tinransmit sa kanila ng House yan nung start of the year. Tinransmit sa kanila yan. Hindi ni-refer ng Senate President sa floor. Oh, yes, oo. Hindi niya ni-refer eh. So nakabitin pa rin yun. So pag-resume ng June 2, dapat they have to refer it right away to the committee on the Senate President must refer it to the committee on rules, yung impeachment transmission ng House sa kanila. Okay. Otherwise you will be remiss with your job, with your work, So pag tinasmit sa floor yan, dapat they must constitute themselves as an impeachment court. If not, I don't know why they will not. What will they do with the impeachment that was transmitted by the House? Okay, sige. So, Ibig sabihin po, si Kilay, it's either hindi niya alam ang gagawin niya o hindi niya alam ang gagawin niya. Takot o hindi niya alam ang gagawin niya. Kilay, hindi mo alam ang gagawin mo o hindi mo alam ang gagawin mo. Dalawa lang yun. magkakaalaman tayo by next week kung ano ho magiging desisyon dito ng mga senador at kung paano ho nila aaksyonan itong pong pending matter na ito, no? Tama. Tama. Hindi pa pwedeng ngayon pa lang nagdideklara yung Senate President ng dito namin i-take up sa ganito. Hindi pa. Hindi. Yung mga senador dapat ang nagdidesisyon yan. Hindi pwedeng unilateral yan. Okay. Sige po. So, nakaabang tayo pero sabi nga po ninyo, yun ang isa sa mga cure na naiisip ninyo. Is there any other cure, Senator SP? Kung mayroong mag-petition sa Supreme Court at mabilis na aksyonan ng Supreme Court kasi justiciable issue yun eh. Okay. Pwede. Pwedeng dalhin doon. Opo. Sino magdadala kaya? Marami makakaisip na mga abogado niyan. Ang dami mga abogado niyan. Opo. Sigurado. Pero ayaw nilang pakialaman. Pwede rin hindi. Malay natin. Then let the senator decide. Let the Senate decide. Opo. Sige, so we will cross the bridge when we get there. Ika nga. Opo. But can we now cross the bridge of the SP, the SP thing? Sir, ganito, no? Kapartido nyo si Chis Escudero, di ba? Yes, so although nag-leave siya nung araw, pero we consider him a member. Okay, opo. Bibilangin lang po natin. Ngayon ho ba, may factor pa ba ito? Meron ba bang factor ang party membership sa pagpili po ng Senate President? Sa Senado, I have not, from 1992 up to the present, I have not experienced na ang partido or nakikialam pagdating sa eleksyon ng Senate President I do not recall pero merong mga ganun na pero usually nangyayari yan sa House Oo nga. Sa House merong party lines talaga na tinitake doon pagka magboboto ng speaker kasi bawat partido doon kanya-kanya rin namang lobbying para sa mga miyembro nila kung anong komite. Correct. Pero sa Senado kasi yun nga may 24 republics Aha.
Sige, kasi tama ba itong bilang ko? Ang NPC, Senator Lapid, kayo, Escudero, si Senator Jinggoy ba, NPC rin? Hindi, Gatchalian. Loren Gatchalian, JB. Okay, so, yan. So, kapag binilang po natin, 6 na kayo eh, no? 6 ang NPC. Opo. Kailangan po ninyong boto 13. Oo. Okay. 13 ang para maging Senate President. Opo. Ang nasyonalista po ay may Marcos, Camille Villar, Pia Cayetano, Alan Peter, tsaka Mark Villar. Tama po ba? Oo, tama. 5 sila. Tama. Okay? Oo, Opo. tama. Ang PNP, ang PDP, 3. Bato de la Rosa, Bongo, Robin Hood. Correct. Alright. And then liberal, most likely, no? Pangilinan, Aquino, at saka si Ontiveros, Akbayan. 3 sila. Correct. Opo. Ang independent dito, si Senator Idol Rafi, Joel Villanueva ho ba? Yes, at saka Mig Subiri. Ping Lacson, and Ping Lacson. Mig Subiri. Mig Subiri. Okay, sige. Ilagay na po natin si Senator Ping sa inyo. So, tapos meron pa ho tayo ngayon, isa pang independent po, no? Si Senator Elec Marcoleta, ano po? Yes, Okay, sige. Ilan na po Independent. ilan na sa inyo rito? Mabigat yung tanong mo eh. Alam mo, sitwasyon ngayon doon, sabihin ko na, more or less, very fluid ang mga 10. Mhm. Ganun ang sitwasyon ngayon doon. Dahil, alam, parang nararamdaman ko saan ka papunta eh. Mga 10 ang floating doon. Meron mga 6 na solid sa kaliwa, meron mga 6 na solid sa kabila. Tapos may mga 10 na floating. Ganun ang sitwasyon ngayon doon. So, ika nga'y hintayin natin kung ano mga magiging desisyon nila. Opo. Sir, sabi ho ninyo, no, dito hindi na pinag-uusapan yung party membership, no? O anuman pong mga alliance ito, no? Dito, Kasi, sorry, hindi lang kita maparaan. Kasi ang problema doon, pag nagbitaw ang party lines o ng partido na ito tayo, tapos merong isang hindi sumunod, napapahiya yung partido eh. Kaya palagay ko, kung sakali mang merong ganon, medyo submarine. 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 Hindi i-open. Hindi lulutang. Opo. Si Senator Jinggoy po, di ba, partido ng Mas na Pilipino siya? Ano ba ang kanya? Opo. Saan siya nakaalyado ngayon? Ang alam ko na siya nakaalyado kay Cheese. Okay, sige po. Sige. So, dito po ba, sir, at the end of the day, kung sino ang may best of? Kasi sabi nga ninyo, independent republics lahat ito eh. Dito pinag-uusapan dito yung best offer. Well, usually ganun ang nangyayari. Totoo yan. Kung sino yung may mas maganda ang pananaw, mas maganda ang binibigay na pagkakataon sa isang senador. Ganun. Usually ganun yun. Pero sa akin kasi, dapat siguro ang pag-isipan mabuti ng mga kapwa ko senador is ano goal ng Senado? Saan tayo papunta? Anong klaseng leadership ang gusto natin? Gusto ba natin ng transparent na leadership na cooperative pero hindi subservient at independent? Yun ba? Yun ang ideal na leadership eh. Or gusto natin yung braso-brasuhan at medyo may mga involved na mga budget na leadership ang gusto nyo. Ganun lang kasimple. Braso-brasuhan daw. Tamba. Tsaka itong si Kilay. Pag hindi ka sa akin, wala. Hindi ba ganun yun? Opo, kasi nga po, sir, sorry po, no? Straight lang naman tong katanungan. Kasi dito ba pinag-uusapan sa pagpili ng liderato ng Senado ay para sa bayan o para sa sarili? Yan ang mabigat na tanong mo. Ako kasi, since time immemorial, I can speak for myself. Pag bumoto ko para sa bayan, sino yung sa tingin kong leader na magandang makakapag-deliver para sa Senado at para sa bayan? Ganun ako eh. Hindi ko alam yung mga ibang mga kasama ko eh. Opo, kasi ngayon... Meron ako mga kasamang sigurado ako ganun ang thinking. Katulad ni Senator Lacson, ni Senator Subiri.
Senator Loren. May mga ganong mentality sila. Pero hindi ko alam yung iba namin kasama, lalo na may mga bago. Opo, kasi mahirap din yung pipiliin ko yung SP na sigurado magbibigay sa akin ng isang komite na maganda ang perks ko. Nangyayari yun. Nangyayari yun. Ganun talaga. May mga ganong thinking ang ibang mga senador. O kaya, Meron. go ahead sir, go ahead. Meron din namang ang iniisip is, ito ba makakabuti? Kasi may sa experience ko, lalo na nung mga nakaraan, yung mga mga statesmen na mga nakasama kong mga senador, kung minsan hindi nila iniintindi yun eh. Ang iniintindi nila, sige, ano ba available? Dahil alam, kaya ko naman kahit ano dyan eh. Parang ganung mentality. Kahit ano available, kahit ano ibigay nyo sa aking committee. Basta dapat ganito ang ating dapat tahakin, ito dapat na punta ng Senado, ito dapat image ng Senado. May mga ganun eh. Mga statesmen ng araw, ganun ang mentality. Oo. Boboto kitang SP basta sa akin committee ng franchise. Merong ganun. Merong Okay. ganun. Opo. Ang pinakamaganda, paging transparent tayo. Sige, kung ano mangyayari dito sa na to, dito sa mga eleksyon na to at saka sa 20th Congress, maganda, transparent, malaman natin, paalam natin sa taong bayan. Kaya nga, isa sa mga gusto kong i-file ngayon ngayon ko lang i-file yung FOI. Di ba? Meron naman pong FOI ngayon sa executive order ng dating presidente, pero yun nga, ang daming kulatilya, ang daming pwedeng bawal. Hindi pwede. Hindi. Kailangan FOI na igawin nating batas na kahit na i-take up ng Kongreso at saka ng Senado, dapat transparent, nakikita yan. Dapat nakikita ng taong bayan. Opo. Lalo na yung pagbuo ng paggamit ng budget ng gobyerno, 6.3 trillion. Hindi natin nakikita kung anong nangyari. Opo. Nakaligtaan kong banggitin si Senator-elect Erwin Tulfo, no? Lakas CMD siya, no? Oh yeah, lakas. Siya lang ang mag-isang lakas CMD so far, no? I think so. Opo. Siya lang. Opo. Sige. So, yung pong Mindanao votes factor para po doon sa mga re-electionista, no? Ngayon pa lang siguro iniisip na itong 2028, di po ba? O di ba yung kaisa-isang lakas, nakapartido po ni Tambaluslos ay si Erwin Inayupa Sylvester Tulplok. Siya lamang po ang nanalo sa lakas. Wala, si Tamba, isa lang yung kaalyado niya dito. Si Erwin Inayupak lang. Yung factor kaya ito para doon sa pagbubuo na talaga ng isang solid faction na pro-Duterte? Posible. Your guess is as good as mine. Posible yan. Siyempre, kung iisipin nila yung eleksyon na dapat malapit sila ron sa grupo ng Mindanao. Pwede. Opo. Sige po. So, kasi Ulitin po natin napakaganda po nun. Dito talaga matatapos. Dito tingnan po natin. CMD siya, no? Oh yeah, lakas. Siya lang ang mag-isang lakas CMD so far, no? I think so. Di ba? Siya lang. Opo. Sige. So, yung pong Mindanao votes factor para po doon sa mga re-electionista, no? Ngayon pa lang siguro iniisip na itong 2028, di po ba? Maging factor kaya ito para doon sa pagbubuo na talaga ng isang solid faction na pro-Duterte? Posible. Your guess is as good as mine. Posible yan. Siyempre, kung iisipin nila yung eleksyon na dapat malapit sila ron sa grupo ng Mindanao. Pwede. Opo. Sige po. So, kasi sir, hindi naman natin may tatanggi, no? Na ngayon pa lang sigurado kanya-kanya na po yung usapan. Pero gaano ba kaimportante ang pagpili ng Senate President para po sa kaalaman lang ng ating mga kababayan?
dito po sa isyong ito. Kasi alam niyo ho, napakahalaga nito nito hong liderato ng Senado. Kasi halimbawa itong pagbaboy sa nagdaang budget, hindi naman mangyayari yan kung hindi pumapayag kaya nga may check and balance di ba? O, pagbaboy daw sa nakaraang budget, oy, Kilay! Yung tamba, si tamba, yung gaa. Pagbaboy daw, sabi ni Congressman Ted Filon. Ba? Kung sa lower house binaboy nila, Sila ron sa grupo ng Mindanao. Pwede. Opo. Sige po. So, kasi sir, hindi naman natin may tatanggi, no? Na ngayon pa lang sigurado ho, kanya-kanya na po yung usapan. Pero gaano ba kaimportante, ang pagpili ng Senate President para po sa kaalaman lang ng ating mga kababayan, dito po sa isyong ito. Kasi, alam niyo ho, napakahalaga nito nito hong liderato ng Senado. Kasi halimbawa itong pagbaboy sa nagdaang budget, hindi naman mangyayari yan kung hindi pumapayag kaya nga may check and balance di ba? Kung sa lower house binaboy nila, dapat sa Senado hindi pumayag. Tama. Hindi dapat pumayag. At saka lalo nang mas bababuyin pa nila. Yun ang hindi dapat mangyari. So, gaano ba ka-importante ito para maintindihan po ng mga kababayan natin? Kasi baka ang iba po, hindi ho siniseryoso itong isyong ito, yung liderato ng Senado. Tito Sen, ano ho bang kahalagahan ito? Napakahalaga ng leadership. Kaya unang-una sa lahat, the way the Senate is run, as far as plenary is concerned, the most important is plenary. Pagdating doon sa executive actions ng secretariat, madali yun kabisado na nila yung kahit sino ilagay meron, ganun na yun. Pero pagdating sa leadership na Senado, the Senate President must have a very good grasp of parliamentary rules and procedures and must be beholden to tradition, not beholden to people. Ganun dapat. At saka yun nga, sabi ko, kailangan independent. Hindi pwedeng sunod-sunuran sa Malacanang. Hindi kailangan yun ano po gusto natin? Pwede po ba ito? Pag-usapan natin. Ganun dapat dapat independent ang Senado kasi ito yung tinatawag nating last bastion of democracy. Importante na ang Malacanang ang Senado hindi subservient pero cooperative at hindi yung constructive naman at hindi pa-kontra. Dahil kung puro pa-kontra, wala mangyayari sa bansa natin. Pero isa sa pinakamahalaga yon. Pangalawa, pag sinabi kong kailangan yung rules and procedures ay sinusunod, kung ano yung mga dapat na trabaho ng mga committee, binabantayan niya na yun ang dapat trabaho ng mga committee. Hindi siya sumasaw-saw sa lahat at pinakikialaman. Opo. So maliwanag yan. Sa kahalagahan ng pagpili sa magiging pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Meron na akong dagdag, Tito Sen. Opo. Dapat totoong Filipino at hindi Korean. Siyempre. Mahirap yung meron ba Korean? Walang iya Congressman Ted Filon. Korean, meron ba Korean? First time ko narinig yun First time ko narinig. Ulitin natin. Dahil kung puro pa-kontra, wala mangyayari sa bansa natin. Pero yung isa sa pinakamahalaga yon. Pangalawa, pag sinabi kong kailangan yung rules and procedures ay sinusunod, kung ano yung mga dapat na trabaho ng mga committee, binabantayan niya na yun ang dapat trabaho ng mga committee. Hindi siya sumasaw-saw sa lahat at pinakikialaman. Opo. So maliwanag yan. Sa kahalagahan ng pagpili sa magiging pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Meron na akong dagdag, Tito Sen. Opo. Dapat totoong Filipino at hindi Korean. Siyempre. Mahirap yung meron ba Korean? Ay, naku, Koreano. Tama ka. O nga pala. Sama Korean, ha? Naku. Dapat meron na Korean.
napakamalas natin kapag ganun. Pero okay na rin kasi may mga, kahit papano, merong, itong 20th Congress, nakakasiguro tayo na meron dito mga nakapasok na binoto ng ating taong bayan na siguradong i-scrutinizein lahat ng piso Opo. na gagamitin. Opo, hindi pa pwedeng Korean ang namumuno kasi pag Korean, ito Oo. na, magkakawindang-windang na ang pera ng bayan kasi laging meron Korean. Nako, ayan ang pinakamalungkot sa lahat. Sana mag-isip mabuti ang ating mga kasama. Opo, may pahabol pong tanong si Chacha. Yes po. Tito Sen, kanina po kasi Yes. nabanggit ninyo na dapat even yung pag-move nung pagbasa nung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte, dapat po yun hindi lang desisyon ng Senate President kundi ng kabuuan ng Senado. Doon po sa Pagkilos. pagkilos, Ang mga yan kilos po. dapat kabuuan ng Senado. Yeah. Doon po sa naging desisyon ni Senate President Cheese Escudero, meron po bang procedural lapse? May implications din po ba yon sa pagiging Senate President niya? At kung may remedy man, anong po pwedeng gawin ng Senado? Dapat yun kinestyon ng mga senador nung last day nila kasi natasmit sa kanila Opo. pero hindi nila tinake up so inabutan ngayon ng break inabutan ng break nila. So ngayon dapat pag-resume sila ng June 2, dapat June 2 pa lang nila didesisyonan kung ano gagawin nila. Opo. Pero sa Hindi pinangungunahan ng Senate President kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Ang Senado, hindi yung Senate President. Ang Senado, yung mga senador. Hindi lang yung Senate President dapat ang nagdedesisyon. Pero sa trabaho Correct. niya Nagko-focus bilang at the very Binanata niya naman si Kilay, ano? Banat na po si Kilay kay Tito Soto. Siguro inis na siya sa kanya. Hindi kasi ikaw ang Senado, Kilay. Kilay! least nagko-focus sila, Opo. then the Senate President can speak Oo. on behalf of the Senate because nakausap niya yung majority ng mga members. So nasa rules din po yon na dapat hindi ito solely or sinasabi nyo nga po kanina unilateral na decision lamang ng Senate President. May problema po ba yon sa pagiging Senate President niya? Kumbaga pwede ba siyang may ano ba yon? Kumbaga pwede ba siyang makasuhan? Pwede po ba siyang maalis sa pwesto? Depende sa mga senador. Depende sa senador ng mga Congress na yon. Kung tinotolerate nila yon or hindi nila tinotolerate. Depende sa kanila yon. Ba't naman nila itotolerate? Ano? Well, definitely, sa 20th Congress, hindi mangyayari yun. Ginagarantihan ko. Dahil nandun kami. Alright. Nabanggit nyo na andun na ho kayo sa 20th Congress. Ano ho? Senator, pwede ba kami maglambing lang? Aha. Kasi if you recall, 18th Congress, patapos na kayo, nag-imbestiga kayo sa agricultural smuggling. Oo. Nag-guess nyo pa, no? Panauhin nyo pa yung grupo ng Benguet Farmers. Oo. Diba? Doon sa kanilang, sila na nagbigay ng ebidensya, diba? Kung saan binebenta yung smuggle sa Divisoria, may mga pruebas silang iniharap in the Senate hearing. Alright. Pati sa customs. Sa Oo. customs, di ba? Nagkaroon ng correct. konfrontasyon doon. Pati yung inaakusahan po na isang umano'y kasama ng mga smuggler. Anyway, so yung pong pinag-usapan nyo na yon, inabot nga po ng ending ng 18th Congress. Opo. Pumasok ang 19th Congress. Pero ito hong huli namin panayam kay Agot Balanoy, yung pa rin ang problema nila. Kaya sila nagtatapon ngayon ng carrots, pati daw po broccoli, lantaran din po ang bentahan ng smuggle pa rin na gulay. So ang lambing namin sa inyo, Tito, siyempre pwede bang once and for all maka-action na dito ang Senado nang mapanagot na ho talaga at ma-pinpoint ng mga taong responsable dito at sino mga nagpapabaya? Yung pong resulta noon sa amin, nung 18th Congress, after nung matatapos yung Congress na yon, sinabmit ko po yung findings ng committee sa Ombudsman. Sinabmit ko rin sa incoming President. Ako personal pa nag-abot kay President Bongbong Marcos noong listahan ng mga dapat kasuhan. Mga natanggal naman. Hindi ko lang sigurado kung ilan ang nakasuhan ng Ombudsman. Pero yun ang pwede ko ipangako sa iyo na on day 1, uungkatin ko agad at pwede nating ibalik sa floor yun. Kasi nga, sinasabi naman ng Constitution na pwede yan. Pero it must be presented as if it's for the first time. Dahil na-adjourn na yan ng CND ng 3 years ago.
Pero ginagrantya ko sa inyo na we will look into it, definitely. Ako naman kahit na senador lang ako kahit wala akong committee, alam ko gagawin dun kabisado natin yun. Opo. Pwede nating ipakialaman yun. Hindi naman po lang sa amin, personally, pero sa ngalan po ng Benguet Farmers, no? Na nakakaugnayan namin. Kasi nga nakalulungkot po, Tito Sen, na yung pa rin ang reklamo nila Hindi nga ho natitigil. Kaya po sabi ko sa kanila, nung huli namin makapanayan po sila, na ipapagbigay alam namin ito sa inyo, na tumulong din naman that time, pati nga sa mga banta na tinanggap itong mga nagreklamo sa mga smuggling na ito, pinagbabantaan pa po ang buhay, kaya po kinakailangan humingi nga ng proteksyon. So, yun lang po ang amin po nga sanang pakiusap po sa inyo, Tito Sen. Asahan po namin. Opo. Oo, at saka kung maaalala ninyo, i-refer ko kagad dito kay Mayor Benji Magalong. At nakipag-coordinate naman sa kanila. Pero ginagrantya ko sa inyo, day 1 or 2, we will look into the matter right away. Opo. At kung sino maupo na chairman ng Committee on Agriculture sa Senado, dapat aasuhin natin na i-take up agad yan. Opo. Sige po, magbabantay po kami, Tito Sen, and Godspeed, sir. Yes, sir. Salamat. Salamat din. Magandang umaga po. Thank you, man. Thank you. True FM.